Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor? Ito ating kausapin na si Governor Damian Mercado ng Southern Leyte. Governor Mercado, maupay na hapon. Maupay nga hapon sa programa mo, Karex, kaya nung sa DCMA Bible. Kumusta? Governor, tayo napapakinggan po sa DCME Mega Manila. At sa inyong palagay, Governor, at ano po yung naging batayan o pagmapabilang doon po sa ginawaran ng Gawad Kalasag 2023, Governor? Actually, ang ano nila, parang pang-dalawa na namin ito, award, because the way they check or they evaluate, tiningnan nila yung nagdaan ng mga calamities o anong sitwasyon. Mayroon bang mga sabihin natin na loss of lives, tapos mayroon bang suporta ang PDRMO doon. It's happened na during audit na bandihit kami talaga yung audit. Wala tayong casualty during typhoon. At after the typhoon, of course, na nagkakaproblema, medyo mayroon. But very, wala siguro yun isa. Tapos, nagabigay kaagad tayo ng mga ayuda sa mga na magsasatrantala sa typhoon. At saka, ang pinaka-importante, the way nakita ko sa evaluation nila, yung mga gamit natin. Siya. Bakit daw naka-mobilize tayo kagad? Bakit nagkaganon? Because we have the equipment ready, naka-standby. Kaya every time mayroong sabihin natin announcement ng pag-asa na coming ganon, standby na lahat ng member ko sa PDRRMO. Governor, ano po? Nila. Governor, bali, ano po yung kalamidad ngayong taon na talaga naman naging malaki, yung naging pinsala sa Southern Leyte na kumbaga napakabilis po yung pagtugon po natin sa pamahalang panlalawigan? Actually, ang ano namin, yung profesyon namin, pundo, talagang hindi namin divert ng ibang ano. I-concentrate namin kasi in case mayroong calamity, may tira talaga tayong gamit para pang suporta ang ayuda o whatever, anong kailangan, mga tao, salary, whatever, hire lahat, nandyan lahat. Kaya medyo preparado tayo. Kasi ayaw kong i-divert ng bili ng mga yung pira ng PDRMO. Yon. Kaya ready tayo. At Governor, cambio naman ho tayo ng topic at marami po nakikinig sa atin mga kababayan po nating OFW sa iba't ibang panig po ng bansa. Ang tanong po nila, ano po ba meron po nakatagong paraiso, kumbaga sektor ng turismo na pwedeng dayuhin sa probinsya po ng Southern Leyte, Governor? Actually, ang Southern Leyte is a famous of a dive site. One of the best dive site in the world is in Southern Leyte. Pantao, San Francisco, Padre Burgos, and number one is the Limisawa Island where the first match was held in the Philippines. Kaya medyo ang mga ano natin, resort, sabihin natin mga beach resort dito sa probinsya. At pangalawa, ang maganda dito kay yung probinsya natin is a very peaceful province. Tama po. Actually, recognize sa Philippine National Police sa Krame na most peaceful province entire sa ating sabihin natin country is Southern Leyte. Kaya
Walang problema ang mga turista dito, local or foreign, kasi dito kasi very peaceful ang probinsya natin dito sa Southern Leyte. Governor, yung dating secretary po ng Public Works na si Roger o mas kilala pong si Uging Mercado, ano niyo po, kapatid niyo po? Elder brother ko yun. Kaya nga, during the time sa audit, medyo paspas, madali tayong na-open yung road natin because during the time, Secretary of DPWH, siya mismo personal nag-lead kapag clean atong highway na madaanan kagad. Governor, ito may nagpaabot lang po ng text. Sabi niya, Carex, dito po kami sa Lower Barangay San Isidro at yan po ang province po namin sa Southern Leyte at isa po sa pinagyayabang po namin, yung pong Kalanggaman Beach. Ano po to, Governor? Ito ba'y talagang dinadayo itong Kalanggaman Beach? Excuse me, yung Kalanggaman Beach, ano yan? Leyte, ano ba yan? Bilira o Leyte? Yung Kalanggaman Beach, hindi ba sa Leyte yun? Siguro halos nasasakupan na rin po dyan sa Leyte. Alam naman natin, napakaganda po ng sektor po ng turismo. Gabi ito po bang Southern Leyte, ilan pong municipality ang nasasakupan nyo po? Yung Southern Leyte is composed of 18 municipality and one city. The capital town city, Maasin City. And 18 municipalities ang Southern Leyte. Bali, ano po yung pinaka-source of income ng inyong kababayan dyan po sa Southern Leyte, Governor? Actually, before, alam mo na, probinsya namin is agricultural province. Before, mayroon tayong abaka. Yung pinaka-the best abaka, one of the best na variety na abaka, nandito sa amin, yung laylay. Variety na laylay. Maganda yun. Pero so happy, nagkaano na sakit, naubos yung abaka namin dito. Yung ano namin ngayon, kupra at saka rice field. May contact kaming mga rice field doon sa Pacific area. Where kung in case magka-problema sa sabihin natin bigas, safe kami kasi yung produkto namin doon hindi maubos sa amin lang dito sa probinsya. Kaya medyo safe. At saka ngayon, ang provincial government nag-prepare ng mga sabihin natin, nagawa kami ng breeding farm sa baboy, breeding farm sa manok, mayroon kaming hatsire. In preparation, in case mayroon problema sa ibang probinsya sa mga sakit, sa baboy, manok, whatever, at least mayroon kami na hindi kami ma-worried in case may sakit sa ibang probinsya. Kaya yun ang target namin, na talagang self-sufficient sa pagkain ang Southern Leyte. Hindi kami ma-worried. Yan ang namin ngayon, mga programa. Siguro, Governor, doon po sa takbo ng pag-uusap natin, kaya nasungkit nyo ito pong pampito, kumbaga ikapito po kayo doon po sa top performing governor po sa bansa na nagsagawa po yung RP Mission and Development Foundation Incorporation doon po sa boses po ng bayan. Mukhang pang top 7 po kayo na governor po sa buong Pilipinas, Governor. Siguro, yun kami. Kasi talagang ginawa namin ang dapat gawin in preparation lahat sa natin, probinsya. Para sa future, at least ready tayo lahat dito sa probinsya na Southern Leyte. At minsan, Governor, nung mapunta ko sa tanggapan po ng PIDEA at saka po sa Philippine National Police dyan po sa Campo Crame, mukhang ang Southern Leyte napakababa po ng krimen. Anong sikreto? Paano nyo minemaintain dyan po sa Leyte, Governor? Actually, as I told you, they are declared ito ng PNP na peaceful, pinaka-peaceful province Tama po. Sa atin. Ngayon, ang ginawa ko, talagang pinuntahan ko ang mga tao, kay captain, mayors, nakiusap ako na kailangan i-protect natin peaceful tayo dito kasi yan lang ang natin, paraan na medyo magpunta dito mga local and tourists because peaceful tayo. At saka hindi ko naman yan nagawa niya sa akin lang. Kami lahat nagtulungan. Barangay official, mga tao sa barangay, municipal mayors, lahat nagtulungan kami na talagang ma-maintain at saka ma-prevent namin na walang problema ang probinsya. In fact, every time may mga bagong i-assign dito nga, provincial commander, provincial, mga sa military, pagkatapos sa tour of duty nila sa Leyte, award kagad because very peaceful. Walang krimen, ang part sa sabihin natin kaliwa, wala na kasi ayaw na talaga sa tao namin dito na mayroong babalik na mga medyo nagkakagulo-gulo nung unang
panahon ba? Apa, Governor, sa takbo ng pinag-uusapan natin, nasa 2,300 nanonood sa Facebook Live. Meron po ba kayong sinasabing People's Day? Kasi may mga nakakausap po kami na ilang provincial governor. Meron po silang People's Day. Imbis na pumunta inyong kababayan sa inyong provincial capital, kayo mismo ang bumababa sa mga bawat municipality sa Southern Leyte. Paano po natin ito ina-apply, Governor? Actually, correct. Ano ko, yan ang programa. Ang gobyerno lalapit sa tao. Hindi ang tao ang punta sa gobyerno. Sabi kaya nga, mayroong LK kami, meeting, conversion, pupunta kami lahat doon sa mga barangay na malayo na masyado, na medyo, sabihin natin, delikado. Alam ko lahat, medical pen, Apa. agriculture, engineering, lahat ng department sa opisina natin, sa probinsya, alam ko, para kapag-usap sa mga tao doon, anong problema, anong kailangan, DSWD, Apa. nandun lahat. Kaya medyo, siguro, nagkataon na wala na medyo problema dito kasi nakita sa mga tao namin dito na mayroong government. Tama po. Nandyan ang gobyerno. Nakiusap, sabihin natin, meeting kung anong mga dapat gawin namin. Dapat gawin o kailangan nila. Yun ang programa dito. Apo, at ano po yung naging improvement sa pangkalusugan, edukasyon at pabahay, lalo na ho dun sa mga mahihirap sa inyong nasasakupan dyan sa inyong province, Governor? Actually, yung because peaceful, magaling magkapaghanap ng trabaho yung mga tao dito, especially sa farming. Apa. As I said, agricultural province at probinsya, nandun sila. At saka tinulungan namin. Nigyan namin ng mga planting materials, chemicals, fertilizer, lahat. At saka, binigyan din namin sila ng kunting ayuda pang-maintain sa mga farmers na for the meantime, wala pang na-harvest, mayroong kunting kita. Apa. Ganon. Governor, ang Burawin Leyte ho po ba sakop ng Southern? Hindi na. Burawin, Leyte na yon, yung Burawin. Apo, kasi dyan po ang father ko, kumbaga, dyan po siya sa Burawin, Leyte. Pero ako'y, hindi pa po ako nauuwi dyan sa Leyte, pero ang kwentuhan dito, napakaganda na ng development ng inyong probinsya, Governor. Sa akin lang, Rex, mahirap naman magsalita tayo ng mabuti tala, you are invited in our province. At least ikaw din mismo, makita mo kung anong probinsya. Apa. At saka ito na siguro magkapagsabi kasi sometimes mahirap kung ako, of course, magsabing ganyan. Kasi, of course, ganun talaga. Pero mabuti, taga ibang lugar. Example, ikaw, punta visit sa amin. At saka makita mo, ma-experience mo talaga na ang probinsya namin, very peaceful at saka maganda pa sila. Apa, siguro, Governor, kapag may panahon sisikapin kong bisitahin ang probinsya ng Southern Leyte at hindi ako maliligo pag naandyan kayo, Governor. Yes, no problem kasi we are happy na mayroong mag-visit sa amin at least makita dito how we receive, how we entertain, everything at makita ang anong katotohanan dito sa probinsya namin. Apa, Governor, baka meron po kayong mensahe at nakikinig ang Tourism Office sa tanggapan po ni Secretary Prasco. Yes, sa akin lang as Governor, I am inviting everybody want to visit our place, our province. I can guarantee though that when you visit our province, talagang safe kayo dito because very peaceful. At saka sa akin naman, mayroon naman tayo ditong mga pwede mapasyalan na medyo safe tayo dito. Sa akin naman, sa lahat ng mga Southern Leyte, ikampanya natin na yung probinsya natin very peaceful, maganda, walang problema. Tama po. Kaya yun na lang ang kaano ko. At saka, yung mga taga Southern Leyte, rest assured na yung probinsya natin na-manage ng magandang sabihin natin leaders na hindi naggawa ng ibang mga kundi nagtrabaho na karamihan sa tao ang magka-benefits. Ganon. Apa, siguro next year hindi na po pampito po dun sa RP mission na top performing governor at makakuha na po natin yung top 1, top 2 dahil napakaganda ng ginagawa nyo dyan sa Southern Leyte. At salamat po, Governor Damian Mercado ng Southern Leyte at advance Merry Christmas po, Governor. Merry Christmas, Rex, sa programa natin sa DJNA. Thank you. Apa.
Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor? Yan po ang tinig mga kaibigan ni Governor Damian Mercado ng province po ng Southern Leyte. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.